Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Samantala, sa loob ng isang silid sa Great Flame Imperial Palace, ang silid ay nasa matinding kaguluhan, nakakalat ang mga gamit sa lahat ng dako. Si Molly, na nakasuot ng pula, ay nanginginig sa galit. Ang katulong na nasa labas ng screen ay nagmamadaling sinubukang pakalmayan siya, mangyaring kumalma, mahal na ginang. Sinabi ng ikalawang prinsipe na hindi na tayo dapat magkaroon ng higit pang alitan sa Evil Sky Pavilion. Ano pa ang sinabi ng ikalawang prinsipe? Nang marinig ang tanong ni Molly, yumuko ang katulong at sumagot. Sinabi ng ikalawang prinsipe na hindi niya hahabulin ang pagkamatay ni Lord Jinju, at umaasa na magmumuni-muni ka sa iyong mga aksyon. Tumigil si Molly ng ilang segundo, pagkatapos ay sinuntok ang salamin na tanso sa harap niya. Matapos ilabas ang galit, unti-unting nawala ang galit sa kanyang mukha. Kumalma rin ang kanyang kalooban. May sagot na ang Clarity Sect, mahal na ginang. Hindi pa rin natatagpuan si Panleye. Wala pa ring bakas niya hanggang ngayon. Dahil hindi siya matagpuan, hayaan natin siyang magpakita mismo. Ikalat ang salita tungkol kay Pancho. Si Pancho ay pinatalsik mula sa sekta maraming taon na ang nakalipas, at ngayon ay sumali siya sa Evil Sky Pavilion. Pupunta ba si Panleye para hanapin siya? Ang utos ng inyong kamahalan ay gagawin. Nang marinig ito, hindi nang ahas tumutol ang katulong at nagmadaling nag-ayos. Samantala, nakabalik na si Lasho at ang kanyang grupo sa Evil Sky Pavilion. Dinala si Pancho ni Ming Shirin. Elder Ha, naghirap ka sa iyong paglalakbay, mangyaring magpahinga. Nang marinig ang mga salita ni Lasho, yumuko si Huang Wuda at tumalikod para umalis. Lumapit si Little Yuan sa kanya, Master, tiyak na pagod ka. Hayaan mo akong tulungan kang magpahinga. Umiling si Lasho, na nagpapahiwatig na hindi ito kailangan. Naisip niya ang mga salita ni Ren Biao noong labanan laban sa Ten Sorcerers, si Qin Huang ay nasa Yanyin. Iniisip ang kredibilidad ng pahayag na ito, itinayo ni Huang ang Ancestors' Great Formation para sa Yanyin, at ang palasyo ay naghuhukay ng mga buto ng White Citizen sa loob ng 10 taon. Si White Citizen Qin Huang ay maaaring mahigit 2,000 taong gulang, totoo ba iyon? Ngunit kung ganoon ang disposisyon ni Huang, paano siya hindi mapapunta sa harapan? Si Yan Yin ay disipulo pa rin niya, ang pagiging malapit sa pinagmulan ay makikinabang ba sa mga tao ng palasyo? Pagkatapos, tinulungan ni Little Yuan si Lasho patungo sa Southern Pavilion. Ang mga babaeng cultivator na nagbabantay sa pinto ay magalang na yumuko habang siya ay pumapasok. Pumasok si Lasho sa silid at nagmasid, nakitang si Yan Yin ay nasa parehong lumang estado, hindi nagbabago. Si Qin Huang ay isang mythical beast, paano siya mapupunta sa Yan Yin? Mahina ang hininga ni Yan Yin, ngunit naroon pa rin. Pagkatapos ay ginamit ni Lasho ang kanyang primal energy upang pumasok sa mga meridian ni Yan Yin at suriin, ngunit agad na umiling ng walang magawa. Walang bakas ni Qin Huang. Nakakagulat na humihinga pa siya sa ganitong estado. Kung gising lang siya, maaari ko siyang tanungin ng direkta tungkol kay Qin Huang. Lumapit si Little Yuan, nagtatanong tungkol sa kanyang kondisyon. Lumabas si Lasho ng silid, kalmadong nagsasabi, maswerte siyang buhay pa. Nang marinig ito, nagpakita ng excitement ang mga babaeng cultivator ng Derived Moon Palace. Noon lang nagmadaling dumating si Ming Shirin at nagulat, Master, maayos nang naayos si Pancho. Sa ngayon, hindi siya mamamatay, ngunit hindi ko magagarantiya ang kanyang hinaharap na kapalaran. Tumango si Lasho, naiintindihan. Isang lumilipad na liham din ang lumapit sa Evil Sky Pavilion. Tila may isang taong panlabas na gustong magpadala ng mensahe. Kinuha ko ang kalayaan na harangin ito. Sino ang nagpadala ng liham? Wei Weian, dalhin mo rito. Matapos basahin ang liham ni Wei Weian, itinaas ni Lasho ang kanyang kilay, talagang magulo ang sulat kamay. Ibinigay niya ang liham kay Ming Shirin. Habang nagbabasa si Ming Shirin, nagkomento siya, ang labanan-laban sa Ten Sorcerers ay tiyak na umabot sa tainga ni Wei Weian, tila natatakot siya. Nagtatakang nagtanong si Little Yuan, Kuya, ano ang sinasabi ng liham?
Ibinahagi ni Ming Shirin ang mga nilalaman, nais ni Wei Weian na humingi ng tawad at magbayad sala para sa insidente sa Fish Dragon Village. Personal niyang bibisitahin ang Evil Sky Pavilion sa loob ng 2 araw upang lutisin ang alitan. Hindi makapaniwalang sabi ni Duan Mushi, magkakaroon ba talaga siya ng ganoong kaliwanagan? Sa ilalim ng matinding pressure, ang ilan ay maaaring bumagsak sa isip at maghangad na magbayad sala, ngunit si Wei Weian, bilang commander ng 3 hukbo, paano siya madaling yumuko? Nag-isip sandali si Ming Shirin, ang habang buhay na hiling ng ating kapatid na si Yan Yin ay ipaghiganti ang kanyang kaaway. Mabilis siyang siniko ni Duan Mushi, nagpapahiwatig na huwag magsalita ng walang ingat. Hindi natin nagsilasyo, buti na lang buhay pa siya. Matapos sabihin ito, bumalik siya sa Evil Sky Pavilion at sinimulang suriin ang mga natamo mula sa paglalakbay. Sa kasalukuyan, ang aking merit points ay nasa 10,412, at ang natitirang haba ng buhay ay 5,972 araw. Sa pangkalahatan, mas kaunti ang kinikita kong merit points kaysa sa inaasahan. Kung hindi ito kinita, talo iyon. Mayroon na akong 8 luck points. Nakaramdam ng tukso, sinimulan ni Lasho ang isang lottery draw. Sa kanyang pagtataka, ang 3 magkakasunod na draw ay pawang mga minties. Nang makita ito, nanlumo siya sa lupa, nakaramdam ng pagod. Ang mga lottery draw na tulad nito, kung nasa mood ako, susubukan ko. Kung hindi, hindi ako mag-aabala. Kung manalo ako, panalo iyon. Kung hindi, walang problema. Itatabi ko na lang ang natitira. Kung kailangan ko ng partikular na card, bibili ako ng direkta, basta may sapat akong puntos. Ang Avatar 7-star Soul Transfer ay nangangailangan ng 15,000 merit points. Matapos makita ang presyo, naisip ni Lasho sina Yuk Chong, Denang Yan Hong, at ang mga pulang robe cultivator tulad ni Huang. Marahil kung pinatay ko silang lahat, magkakaroon ako ng sapat na puntos. Ngunit ang nangyari ay nangyari, sino ang makakasigurado? Mas mabuting ipagpatuloy ang pag-unawa sa heaven writing. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata. Maaga sa umaga, nagmadaling pumunta si Little Yuan sa pintuan ng silid ni Lasho. Nag-uulat ng may pagmamadali, Master, talagang dumating si Wei Weian. Hindi inaasahan ni Lasho na ang isang dakilang tagapaglinang ng 7 dahon ng Nent Divinidad na tribulasyon na kaharian ay magiging sabik na humingi ng kamatayan sa harap niya nang marinig na dumating si Wei Weian sa Evil Sky Pavilion. Agad siyang lumundag palabas ng kanyang silid. Nagtanong ng may pagtataka si Siu Honor, hindi ba siya natatakot na papatayin siya ni Master? Iwinagayway ni Lasho ang kanyang kamay ng may pagwawalang bahala, anuman ang layunin ni Weian, malalaman natin kapag nagkita tayo. Walang saysay ang panghuhula, pinangunahan ni Ming Shiren ang isang grupo ng mga tao sa patio. Ang pinuno, na nakasuot ng pulang balabal at madilim na baluti na may matatalim na mata at matangkad na matipunong katawan, ay si Wei Weian mismo. Nagpakita ng paghanga sina Pan Zhong at Zhou Qing. Sino man ang pumunta sa Evil Sky Pavilion, nanginginig sila at tumitingin sa paligid ng may takot, ngunit hindi siya nagpapakita ng anumang pagkatakot, hindi mapagpakumbaba o padalos-dalos, hindi naaapektuhan ng kapaligiran. Ang ganitong katatagan ng isip ay kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, bahagyang ngumiti si Ming Shiren, sa totoo lang, hindi pa nakakakita ang Evil Sky Pavilion ng kalaban na tulad mo na kusang loob na lumapit upang umamin. Mas mabuti ito kaysa sa pupuntahan ka ng ating master. Hindi nagbago ang mukha ni Wei Weian pagkatapos marinig ito. Ang tunay na lalaki ay nangangahas na kumilos at magdala ng responsibilidad. Kung ako ang may kasalanan, ako lang ang magdadala nito. Sa totoo lang, ang iyong mga salita ay nagdadala ng hangin ng isang malaking matuwid na sekta. Saan kang sekta nanggaling noon? Kalmadong sumagot si Wei Weian, ang general na ito ay hindi kabilang sa anumang sekta. Pagkatapos, nagpatuloy ang grupo sa loob ng Great Hall. Nakaupo si Lasho sa kanyang upuan, nakatingin sa ibaba. Walang pag-aalinlangan, lumuhad si Wei Weian nang may malakas na kalabog, ang kanyang noo ay dumampi sa lupa. Ang makasalanan na si Wei Weian ay dumating upang aminin ang kanyang kasalanan. Bahagyang nagulat si Ming Shiren sa nakita. Lumuhad siya ng may determinasyon, walang anumang psikolohikal na hadlang. Ang kanyang mga galaw ay maayos,
na parang pinagpraktisan niya ito ng matagal. Ang tunay na lalaki ay maaaring yumuko at tumayo, ngunit ang pagyuko na ito ay medyo kahanga-hanga. Ang ganitong tao, paano siya hindi magagawang mamuno sa 3 hukbo? Sayang, sayang. Ininsulto niya si Master, pinagbintangan ang mga miyembro ng angkan ni Thanon at idinawit ang Evil Sky Pavilion. Ito ay isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Pagkatapos ay binigkas ni Lasho ang pangalan ni Wei Weiyan. Itinaas ni Wei Weiyan ang kanyang ulo upang tingnan siya at ulitin ito. Ang makasalanan na si Wei Weiyan ay dumating upang umamin. Ang pag-amin ng kasalanan na ito ay masyadong lubusan, walang kahit isang pakiusap para sa awa. Hindi ito makatwiran. Maaari bang si Wei Weiyan ay sadyang nagtitiis, ginagamit ang kanyang sarili bilang isang bitag, pinag-aaralan ng 10 sorcerers, nagbabalak na mamatay kasama ang Evil Sky Pavilion. Nang pababa na si Lasho, maingat siyang pinutol ni Ming Shiren, Master, maghintay po. Sa tingin ko ay may mali sa kanya. Sumang-ayon si Siu Honor, sa tingin ko rin ay may mali sa kanya. Tumingin si Ming Shiren kay Wei Weiyan sa Great Hall at sinabi, napakalakas ng loob mo. Naguguluhang tumingin si Wei Weiyan, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng ika-4 na Ginoo. Itigil mo ang pagkukunwari, talagang hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng ika-4 na Ginoo. Bahagyang tumawa si Ming Shiren, isang commander ng mga hukbo, isang lalaki na may malaking kapangyarihang militar, ay kusang loob na darating upang aminin ang kanyang mga krimen. Buntong hininga ni Wei Weiyan, hindi ako mapakali nitong mga nakaraang araw, nag-iisip ng paulit-ulit, hindi makatulog sa gabi. Hindi ko kayang kumilos laban sa aking konsensya. Ang pangyayari sa Fish Dragon Village ay akin lamang ginawa. Ako ang responsable sa aking mga aksyon. Kung nais ng Evil Sky Pavilion na patayin ako, narito ako. Sandaling natigilan si Ming Shiren sa kanyang determinasyon. Hindi ka ba magmamakaawa ng awa? Walang awa na dapat ipagpakiusap. Dahil dumating ako rito, hindi ko binalak na umalis ng buhay. Kung maaari, mayroon lamang akong isang kahilingan bago ako mamatay. Ano ang kahilingan na iyon? Sa sandaling iyon, nagdala ang ilang sundalo ng isang talam ng bitay na may ulo ng tigre, at humiga si Wei Weiyan dito. Gusto kong tapusin ito sa aking sarili. Nagtinginan ang mga tao, nagulat sa gayong kahilingan. Dahil sa pagtatiboy sa 10 dakilang eksperto, maging si Suoshan Chan ng Demon Slaying Sect, si Pan Shou, isa sa mga Black Knights, o si Juan na naghahanap ng resolusyon, lahat ay tumayo bilang mga kalaban-laban sa Evil Sky Pavilion. Kung mas ganito kumilos si Wei Weiyan, mas nararamdaman ni Ming Shiren na may mali. Nag-aalangan siyang nagtanong, isa kang eksperto sa 7 dahon, hindi ka ba lalaban? Umiling si Wei Weiyan at kinuha ang lubod na ibinigay sa kanya ng kanyang mga tauhan. Bakit ako tinatanong ng ika-4 na Ginoo? Kung gusto ng Evil Sky Pavilion na umamin ako, gagawin ko. Gusto mo bang mag-ipon ako ng mga tao at labanan kayo? Kung lalaban ako, hindi nyo magugustuhan. Kung susunod ako, tinatanong nyo. Ano ba talaga ang makakapagpasaya sa inyo? Ang kanyang mga salita ay tila makatwiran at marangal. Pinanood ni Siu Honor ang bawat galaw niya ng malalaking mata. Ika-4 na kapatid, baka nagbago na talaga siya ng isip at nagsisi sa kanyang mga aksyon sa bahay ng matagal bago nagpasya na pumunta sa Evil Sky Pavilion upang magsisi. Masyado kang inosente, kapatid. Hindi ako naniniwala sa kahit isang salita ng taong ito, sagot ni Ming Shiren habang itinuro ni Siu Honor si Wei Weiyan, na naglalagay na ng lubod sa kanyang leeg. Pero handa na siyang mamatay ngayon. Oo, tama, handa siyang mamatay ng walang reklamo. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Ming Shiren na may mali. Mabilis niyang itinaas ang kanyang punyal. Marahil ay nagtatago siya ng ilang nakakatakot na sorcery trap sa kanyang katawan. Kapag lumapit si Master, parang nagbabalak siyang mamatay ng magkasama. Ang ganitong mga crude tricks, lahat ay umatras. Hindi natin dapat hayaan na magtagumpay ang kanyang mapanlinlang na plano. Pinaikot ni Ming Shiren ang kanyang punyal, pinutol ang lubod sa itaas ni Wei Weiyan, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Naguguluhan din si Lasho. Ang mga salita ni Ming Shiren ay tila malayong mangyari, ngunit may ilang katuturan. Masyadong maliwanagan si Wei Weiyan. Hindi ito katangian ng isang commander ng mga hukbo.
Bukod dito, hindi pa katagal nang ipadala ng Evil Sky Pavilion si Tainan upang maghatid ng mensahe kay Wei Wen. Binanggit din sa lumilipad na liham ni Gian Ian na hindi ito sineryoso ni Wei Wen. Paano siya nagkaroon ng biglaang pagsasakatuparan ng ganito kabilis?